Hello po sa ating lahat. Ang isang mainit na issue ngayon na dapat natin tutukan bilang Pilipino na nagmamahal sa bayan ay yung CIF o Confidential and Intelligence Fund na naging viral ngayon, ano? So, kung titignan talaga natin, nag-start yan dahil kay ating Vice President at the same time the DepEd Secretary, ano? Okay, kaya yun, tuloy, kung ganito ang mangyayari, I'm sure na there will come a time na lahat na lang ng government agency mag-request ng intelligence funds. Na for me, talagang ito ay dapat lang sa military, sa NBI, sa police, at saka yung mga iba pang government agency na ang mandates ay mag-gather ng sensitive information for national security. Okay, so ganun yan yung nakikita ko. Beside, ang DepEd ay dapat talagang mag-focus sa pag-educate ng ating mga kabataan. Okay, so ganito, ano? Noong nasa DepEd pa ako, na with position as school head, then yearly nagkakaroon kami ng budget prep o budget preparation seminar. Okay, ayan, ano? Ngayon, sa budget prep na yan, gumagawa kami ng budget proposal. Nag-prepare kami ng budget proposal. Ngayon, sa budget proposal na yan, inililista namin yung financial requirement ng school namin for the next year. Kasi parang halimbawa ngayon 2023, ayan, pagkatapos, so yung budget proposal na yan, so yun ang magiging guide sa next year. Okay, pagkatapos ganun, ano? Okay. Then ito ay siyempre talagang may mga guides doon na tinitignan talaga kung magkano yung financial requirement, kung ilang percentage sa overall and so on. But then sinabi ko nga, alisin ko yung technicalities para mas madaling ano? Okay, but then ganun pa man, talagang mayroon yan para sa sahod, mayroon yan sa mga MOA, at saka iba pang mga programs. Okay, so pati ano yung I remember yung ano gender sensitivity, so may kan ang mga yan, may mga a certain amount talagang nakalista. So ang punto ko ay ganito, sa budget proposal na yan, na pag-approve, yan ay approved by the BBM, of course, in coordination with the Department of Education, talagang yon ang magiging yon ang dapat mo lang na gagastusin. Okay, yan. Kung magkano, halimbawa 20 million
for the whole year. Okay, so 20 million lang. Okay, sample lang yan, ano? Kasi yung school namin, ito ay direct release. In other words, mayroon kaming financial independence. So talagang nakakuan doon. Yan. So yun ang sinusunod. Ngayon, halimbawa, so effective na yung kan, ano, for that year mayroon kang ngayang approved budget na yan. Pagkatapos naisip mo, uy, dapat pala maggagawa ako ng ganito, yung gagawa ako ng library, gagawa ako ng school canteen, and so on. Okay. So, hindi nakalista doon sa kwan. So, hindi mo pwedeng galawin yung ibang amount paggamit yan, ano? So, ang gagawin mo na lang, next this year, pag tawagan muli kayo na gagawa ng budget preparation, so ilista mo na, ay ganito pala, no? Okay. So, in other words, talagang yung mga expenses mo, yung mga gagawin mo in relation to financial resources, talagang nakalista na doon. Okay. Hindi ka pwedeng magdagdag. Okay? Ngayon, halimbawa, dahil gipit sa oras, let's say ganito, yung yung amount na release lang ganito, let's say November, pagkatapos mayroon kang isang project, then it takes time. So in other words, hindi mo na i-implement yung project, ibalik mo yung amount sa National Treasury. Okay? Then, sabi ko nga, the best way, kung may nakalimutan kang project, be sure na next year, i-include mo doon sa programs and activities ng school para magkaroon ng budgeting. Okay. That's what I remember. Talagang parang nakalista yung pan. Ngayon, going back dito sa let's say the office dito sa yung mga sa central office ng Department of Education, kasi kanya yung para nasa grassroots, ano? Okay. Punta tayo sa sa higher up office, maybe sa central office. Ngayon, halimbawa, mayroon din silang talagang specific amount. That is what I know, na nakalista. Okay? Na dapat gastusin. Ngayon, halimbawa, wala namang amount na confidential at saka intelligence fund. Walang, kasi nakasabi nila zero, may item doon, kaya lang zero. So, in other words, talagang wala. Okay? Hindi, sa pagkakalam ko, hindi pwedeng yung mga other sources ay i-realign mo doon for confidential fund. Although hindi rin malinaw sa akin yung sabi nila pag may mga savings and so on. So out na ako doon, ano. So to make it clear, walang confidential fund ang Department of Education. Dahil ang mandates ng departamento ay to teach our young people. Okay? Ngayon, halimbawa,
nagkaroon, for me, it's a violation. Kasi wala pagkatapos sa mayroon, ano? Okay. Then, siguro, saan galing yung pera na yan? Okay. So, bali, ganun lang. Ngayon, kung yung Defense Secretary ay gusto niyang magkaroon ng confidential fund, dapat medyo magtiis-tiis siya until the next year. Until sa time na mabigyan siya ng fundo na yan. Okay? Kasi sa pagkakalam ko, siyempre yung GE natin, yung General Appropriation Act, talagang nailista yan ng maayos. Okay? Kaya hindi pwedeng ilagay ito, kunin mo doon, ilagay mo dito. Parang magkakagulo. So that is what I know. Kaya dapat yung si secretary mag-antay-antay siya. Okay? Ngayon doon naman sa as Vice President, okay, as what I know, si dating Vice President ay wala naman siyang wala naman siyang intelligence at saka confidential fund. Okay? Pagkatapos nagkaroon ng change of leadership. Okay, as a result of the election, nagkaroon ng change of leadership. Ngayon, wala dati. O kaya kaunti dati. Let's say, ilagay natin na kaunti dati. So, it's unfair naman na nandito na yung bago, lubos-lubos yung pagbibigay sa kanya. So, for me, alibawa, kung mayroon CIF ang Office of the Vice President, so, kung ano yung whatever left, then, yun muna. Kasi, yun ang allocation allotted for that office. Ngayon, kung gusto ng yung padamihin, dapat wait until next year. Okay? So, yan ang understanding ko dito, So, kasi, tinitignan natin yung sa sa social media, mainstream media. So, parang nagkakagulo, Kaya, the point is, sana sa mga government agencies, kung ano man yung allotted na amount for your operation, for your maintenance, stick to that amount. Para very smooth, hindi magulo yung operation, Ngayon, kung akala ninyo na kulang, next year, dagdagan ninyo. Then, kung hindi approve dahil walang pondo, ay sana mag-utang, sana wag na, So, siguro, be contented with whatever the government can offer us. Okay? So, yan lang naman. Sabi ko, ordinary employee lang tayo. Hindi naman tayo lawyer. But then, sa palagay ko, ganyan sana ang para maging smooth. Hindi yung magulo kung ano-anong mga
bagay-bagay na ginagawang rason. Tulad nung augmentation. Bakit augmentation is zero amount? Okay? So, marami medyo kung minsan nakakatawa nga, no? So, yan. Muli, thank you. Sana subscribe sa ating YouTube channel. Mabuhay tayong lahat.